Ang babae ay tumalon lang sa isang mas malaking hukay ng lupa. Ngunit pagkapasok niya ay biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Dahil hindi naman iyon isang hukay sa lupa, kundi malinaw na isang napakalaking bakas ng paa. Ngunit ang nakapagtataka ay ganito kalaking bakas ng paa. Sa anong nakakatakot na nilalang ba ito nagmula? Upang hanapin ang lihim ng bakas ng paa. Agad na naghanap si Nora ng mga nakatira malapit dito para magtanong. Lumabas na ngayong hapon habang kumakain ang mag-asawang matanda. Biglang tumahol ng walang tigil si Wang Kai sa labas. Bago pa man nila maintindihan kung ano ang nangyayari, biglang umuga ang kanilang bahay. Sa simula ay inakala nilang lindol iyon. Kaya mabilis silang nagtago sa ilalim ng bahay. Ngunit kakapasok lang nila sa silong, biglang inuga ng malakas ang kanilang bahay. Hanggang sa tumahimik muli ang paligid. Saka lamang dahan-dahan nilang binuksan ang pintuan ng silong. Ngunit ang eksenang nakita nila halos ikamati nila sa takot. Nakita nilang ang kanilang bahay ay naging isang guho. Ang mas nakakatakot pa, sa lupa ay naiwan ang bakas ng paa ng isang dambuhalang nilalang. Nang mapagtanto nilang baka may halimaw na lumitaw malapit dito, agad na nagdala si Nora ng grupo sakay ng helikopter upang maghanap. Ngunit kahit 3 oras na silang lumilipad, hindi pa rin nila makita ang anino ng halimaw. Ngunit napakalaki ng halimaw na iyon. Saan pa ba ito makakapagtago? Para mas mabilis na matagpuan ang halimaw, napilitan si Nora na humingi ng tulong sa kanyang matandang ama. Baka siya ang makahanap sa halimaw na iyon. Hindi nagtagal, dinala agad ni Nora ang kanyang ama sa lugar kung saan nawala ang halimaw. At hindi inaasahan na tunay ngang eksperto ang kanyang ama. Bahagya lamang siyang tumapak sa lupa. Pagkatapos ay tumingin sa hawak na mapa. At agad niyang napansin na may kakaiba sa paligid. Nakita ni Nora na parang may natuklasan ang kanyang ama. Kaya agad siyang lumapit upang tingnan. Hindi niya inasahan na sa susunod na segundo, sinabi ng ama na mali ang lahat ng anyo ng lupa rito. Dahil sa mapa ay wala namang anumang bato sa lokasyong ito. Habang naguguluhan pa si Nora tungkol dito, biglang bumukas ang mata ng batong nasa likuran niya. Tatay. Sa sandaling iyon natigilan sa takot ang mag-ama. Bago pa man sila makatakbo, biglang parang nagising ang batong iyon. Sa isang iglap ay naging isang higanteng halimaw sa bundok. Agad nitong tinakat ang lahat hanggang sa sila'y nagtakbuhan. Agad silang sumiksik papasok sa helikopter. Buti na lang at hindi sila inatake ng halimaw sa bundok, kaya't nakaligtas sila sa panganib. Tumawag sa punong himpilan, kasabay ng paglitaw ng halimaw sa bundok. Ang lahat ng tao ay napuno ng takot, dahil ang lugar na tinirhan ng halimaw ay eksaktong daraanan ng pagtatayo ng riles. Upang maiwasang magdulot ng pinsala ang halimaw, agad nagpasya ang mga nakatataas na buksan ang apoy. Ngunit sinabi ng ama ni Nora na hindi ito tama, dahil ang pinakamahalaga ngayon ay malaman kung ano ang nais ng halimaw. Ngunit ayaw makinig ng mga nakatataas. Kaya agad nilang ipinatawag ang malaking tropa upang lipulin ang halimaw. At nang makarating sila sa lugar kung nasaan ang halimaw, naamoy agad ng halimaw ang tao at lumapit ito. Nang makita ang halimaw, agad nagutos ng putok ang kapitan. Ngunit mababa ang kanilang tansya sa lakas ng depensa ng halimaw. Nang tamaan ng bala ang katawan ng halimaw, halos wala itong pinsalang natamo. Para bang kinikiliti lang ito. Dahil dito, nagutos ang kapitan ng matinding pambobomba. Ngunit dahil doon, lubos na nagalit ang halimaw sa bundok. Nang makita nilang papalapit ang halimaw, agad nagutos ng pag-atres ang kapitan. Ngunit hindi sila patatawarin ng halimaw. Dinampot nito ang isang kotse at inihagis sa kanila. Nakita nilang hindi talaga nila kayang kalabanin ang halimaw sa bundok. Napilitan sina Nora na magtago sa likod ng isang malaking bato. Ngunit nakalimutan nila na matalim ang pang-amoy ng halimaw. Agad nitong itinapon ang batong kanilang pinagtataguan. At isang sundalo ang biglang nahuli ng halimaw. Nang makita ang nakakatakot na tanawin, ang lahat ay nagtakbuhan sa matinding takot. Ngunit ang matandang ama ni Nora ay tila nabaliw. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumapit sa paanan ng halimaw. Sinubukan niyang gamitin ang kilos ng katawan upang pakalmayin ito.
Hindi inaasahan sa susunod na sandali. Biglang natahimik ang halimaw sa bundok. Ngunit habang ang lahat ay nakahinga ng maluwag, may isang sundalo na itinutok ang kanya ng sasakyang pandigma sa halimaw. Dahil dito muling nagalit ang halimaw, at agad nitong hinagis ang matandang ama. Kasunod ay isang malakas na tapak. Nadurog ang sasakyang pandigma. Tatay. Pumunta sa palasyo. Hanggang noon lamang, dahan-daang tumalikod ang halimaw at umalis. Laking gulat ng batang babae nang mapansin niya, na ang halimaw sa bundok ay naglakad ng walang pakialam, at dumiretso papunta sa isang perya. Nang makita ito ng mga bisita, agad silang nagsitakbuhan sa takot, at muntik nang mapahamak ang batang babae. Biglang lumitaw ang 4 na helikopter na may nakasabit na malalaking kampana. At hindi inaasahan na epektibo ang paraan na iyon. Mabilis na sumakit ang ulo ng halimaw sa ingay. Ngunit lalo itong nagalit sa mga tao. Agad nitong sinunggaban ang isang helikopter. Inihagis sa isa pang helikopter. Sa isang iglap ay nawasak ang 3 helikopter. At muntik nang tamaan ng mga labi ng eroplano ang batang babae. Ngunit agad dumating ang ama at niyakap siya. Inakala nilang kamatayan ang sasapit sa kanila. Ngunit sa sumunod na segundo, nahuli ng halimaw ang mga labi ng eroplano. Hindi inasahan ni Nora, na may kabutihan pa rin sa puso ng halimaw sa bundok. Ngunit hindi pa rin ito nilunok ang galit. Agad niyang piniga at dinurog ang hawak na helikopter. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa sentro ng lungsod. Nang lumabas ang balita tungkol sa halimaw, ang buong lungsod ay nabalot ng takot. Nakita nilang papunta na ito sa gitna ng lungsod. Kaya't napilitang kumilos agad ang militar. Plano nilang gamitin ang sand at ang nuclear para patayin ang halimaw. At mabilis nilang inilikas ang mga tao mula sa syudad. Plano nilang ilagay ang sand at ang nuclear malapit sa lungsod. At hintayin ang halimaw bago ito tuluyang puksain. Biglang naalala ni Nora ang huling salitang sinabi ng ama bago mamatay. Pumunta sa palasyo. Inisip ni Nora na ang palasyo na sinabi ng ama ay maaaring ang tunay na pupuntahan ng halimaw. Kaya't agad silang nagmaneho papunta sa palasyo. Dahil kaibigan ng ama ni Nora ang Katie wala rito, pinapasok sila ng Katie wala sa loob ng palasyo. At dinala sila sa isang mahiwagang kuweba. Ngunit laking gulat nila nang makita na may napakaraming kalansay ng mga halimaw sa bundok dito. Ang totoo, ito pala ang dating tirahan ng mga halimaw. Doon lamang napagtanto ni Nora na ang dahilan ng pagpunta ng halimaw sa syudad ay upang makabalik sa kanyang tahanan. Biglang napansin ni Nora na nang tamaan ng ultraviolet na ilaw ang kalansay, mabilis na naging bato ang mga buto. Diyos ko, tingnan mo, takot pala ang halimaw sa ultraviolet. Biglang natakot ang mga sundalo nang makita nila na lumitaw ang isang napakalaking halimaw sa lungsod. Agad nila itong iniulat sa nakatataas. Bumaril. At agad pinaputukan ng mga sundalo ang halimaw nang walang tigil. Ngunit ang pinsala ay para lang kinikiliti ito. Naisip ng militar na kung magpapatuloy ay tiyak na matatapos sila. Kaya napilitan silang magdesisyon na gumamit ng sandatang nuclear. Ngunit sa oras na iyon, inutusan ni Nora ang mga sundalo na maghanda ng ilang ultraviolet na ilaw. At inilagay ang mga ito sa isang malaking parke. Matapos maisaayos ang lahat, sumakay si Nora sa maliit na sasakyan upang akitin ang halimaw sa bitag. Alam nilang kaya nitong durugin ang kotse sa isang tapak lang. Kaya takot na takot ang lahat ng nasa loob ng kotse. Buti na lang mabilis kumilos si Nora. At nakaligtas sila sa malaking paa ng halimaw. At nang tumingin ang halimaw sa kanila, hinailan ng kanyang kasama ang tela sa kotse. At lumabas ang isang napakalaking bungo ng halimaw. Nang makita ito ng halimaw, agad na puno ng galit ang kanyang puso. At umatake ito papunta sa kanilang sasakyan. Walang magawa si Nora kundi tapakan ng todo ang silinyador. At nagtagumpay silang madala ang halimaw papunta sa parke. Pagkatapos ay agad tumalon palabas ang lahat ng nasa kotse. At habang papalapit na umatake ang halimaw sa sasakyan, tumalon din si Nora pababa. At nang mapasok sa bitag ang halimaw, agad binuksan ng mga sundalo ang ultraviolet na mga ilaw. At hindi inaasahan na ng tamaan ng liwanag. Biglang lumabas ang puting usok mula sa katawan ng halimaw. At ang matinding hapdi ay nagpahiyaw dito. Nang mukhang nakontrol na ang sitwasyon, napilitan ng militar na kanselahin ang paggamit ng nuclear, sapagkat walang nais na gawing guho ang kanilang bayan. Habang patuloy na umuungol sa sakit ang halimaw,
Hindi na natiis ni Nora, at dali-daling pinatay ang kuryente sa makina. Pagkatapos ay walang takot siyang lumapit sa halimaw, at kumaway upang sabihin na bumalik na ito sa bundok. Bagamat naunawaan na ng halimaw ang kanyang ibig sabihin, ngunit huli na ang lahat, dahil sa susunod na sandali ay sumikat ang araw. At nang tamaan ng sikat ng araw ang halimaw, hindi na kinaya ng katawan ng halimaw sa bundok. Sa loob lang ng 1 minuto, tuluyan itong naging isang maliit na bundok. Hanggang dito, natapos ang pelikula. Ito ay isang pelikulang Norwegian tungkol sa halimaw noong 2022. Ikinwento nito ang labanan sa pagitan ng tao at halimaw. Sa pagtatapos ng pelikula, bagamat natalo ang halimaw gamit ang mahika laban sa mahika, ngunit ang tunay na nais iparating ng direktor ay ang pag-iral ng tao. Kung ang halimaw sa pelikula ay ihahalin tulad sa kalikasan, kung gayon ang temang pangkalikasan, ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa pelikula, ay mariing pumupuna sa ugnayan ng isipan ng tao at ng kapaligiran. Pinaaalala nito na dapat tayong maging mapagpakumbaba at gumalang sa kalikasan, at hindi tulad ng sa pelikula na gumamit ng dahas at digmaan. Marahil tanging sa ganitong paraan natin tunay na makakamtan ng pagkakaisa at pakikipamuhay sa kalikasan.